Bumabangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya. May kanya-kanyang gawain sa loob at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilyang magsasaka. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan, sa ating mga pamilyang magsasaka. Isabay na sa paghigop ng mainit-init na kape itong ating kwentuhan tuwing umaga. Sa Ikaw ang Bida, Pamilyang Magsasaka. Ako nga po pala si Melissa Alamo, pero tawagin na lang akong Mel, ang inyong makakasama sa panibagong kwentuhan natin. Sa ating kwentuhan serye, nakasama kayo at syempre ang ating bida sa kwentuhan, ang ating mga pamilyang magsasaka. Batiin naman natin ng isang magandang umaga yung isa't isa sa ating comment section sa ating official Facebook page na Philippine Action Plan for Family Farming. So invite po natin yung mga kasamahan po natin na manood sa ating show ngayong umaga. Yun. So nakikita ko marami na tayong mga nakikitang mga pa-comment. So mamaya ang mga pa-shoutout. So magandang umaga po ulit sa ating mga kasama. Siguro nagtataka po kayo kung ano itong Ikaw ang Bida, Pamilyang Magsasaka. Ito po ay isang kwentuhan serye na bahagi po ng ating initiative sa Philippine Action Plan of Family Farming o tawagin na lang po nating PAP4FF na formal na inulunsad noong Mayo 27 sa pangunguna ng DAATI at nagkaroon din ng sariling launching po noong July 21 ang ating mga katuwang at kasama sa ERDKPP o ang Agricultural Rural Development and Knowledge Policy Platform. So ano nga ba yung PAP4FF? So ang PAP4FF, nabubulol na ako, no? So ang PAP4FF ay binuo noong 2020 para makapagtatag at makapagpatupad ng mga pambansang pulisiya, programa at iba pang inisyatibo upang makamit ang masaganang ani, mataas na kita at marangal na buhay ng pamilyang magsasaka. Kaya dito sa ating podcast, kayo po ang bida, ang ating mga pamilyang magsasaka. Ang dami kong sinabi, kaya kape-kape muna po ulit tayo dyan. So mukhang marami-rami po tayong mga impormasyong makukuha ngayong umaga. Kaya pakishare po sa ating mga kasama, sa ating mga kapamilya at kapamilyang magsasaka ang ating pong ginagawa ngayong umaga. Kung saan, yun nga po, magkakaroon tayo ng kwentuhan kung saan ipapakita po natin at ibibida ang kwento ng tagumpay at pag-asa ng ating pamilyang magsasaka. At dahil nga sila po ang bida, para makamit po natin yung tiyak na production sa ating pagkain, aalamin natin ang kanilang mga kwento at karanasan na makakapaghatid sa atin ng inspirasyon. Kaya naman, umaga pa lang, busog na tayo sa impormasyon, pati na rin sa ating mga mababahagi sa ating mga kasama. At maswerte tayo ngayong umaga. Sino kaya ang guest natin ngayong umaga? Ready na kaya siya? Kaya naman, pinapakilala po namin ang makakasama natin ngayong umaga, si Kuya Randy Sirio, all the way from Bulacan, Camarines Sur, para sa ating ika-6 na episode sa Ikaw ang Bida, Pamilyang Magsasaka. Let's all welcome Kuya Randy. Hello. Hi, magandang umaga sa iyo, Mel. Pasensya na at nahuli tayo So unang-una, nais kong batiin yung lahat na tagapakinig at nanonood dito sa live stream ng Philippine Action Plan for Family Farming. So magandang umaga po sa lahat. At naway lahat tayo ay nakapaghigop na ng kape bilang mga bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng isang magsasaka. So magandang umaga po sa lahat. Salamat, Kuya Randy. Baka gusto niyo pong i-shout out yung mga kasama niyo dyan sa Bulacan, Camarines Sur at iba pong mga kasama din natin sa pakisama.
So, yun nga po, unang-una nais kong batiin isang magandang umaga yung mga kasama ko dito sa Banasi Farmers Association. Alam ko po na lahat ay nagkalat ngayon sa kani-kanilang mga sakahan upang muling magbungkal ng lupa dahil sa panahon ngayon ay tag-ulan ay nagsisimula na uli ng pagbubungkal ng lupa upang makapagtanim muli. Pangalawa, yung mga kasamahan ko sa pakisama, isang pambansang national confederation ng mga malilit na magsasaka sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, isang magandang umaga sa lahat, mga kasama ko sa National Council. So, ayun, marami tayong kailangan mga pag-usapan at samahan para sa ikaunlad ng agrikultura sa ating bansa. Yun po. Ayan. So nagkaroon na ng bungad si Kuya Randy sa pag-uusapan natin. So ready ka na ba Kuya Randy sa kwentuhan natin ngayong umaga? Marami-rami tayong tanong pero alam kong ready ka naman. Sige Ready na. ka na ba? Sige po. Game na game. Ayan. So sige po, yan game na game. So bilang simula Kuya Randy, no. Gusto po namin malaman paano po kayo nagsimula dahil mukha nga pong bata pa po kayo, no? Nagsimula kayo bilang isang batang magsasaka. So ano ang kwento sa likod ng isang Randy Sirio? Sige po. Ang kwento po ni Randy Sirio ay bata pa lang ay namulat na siya sa isang mahirap na buhay dahil ako po ay isang anak ng isang beneficiaries ng agrarian reform. Then habang ako ay lumalaki, siguro mga 10 years old pa lang ako, ay nagsimula na ako magpastol ng mga itik So dahil sa kapos nga sa pera yung aming pamilya, lalong-lalo na yung aking mga magulang ay kahit 10 taon pa lang ako nung mga panahong iyon ay sinisikap ko na makatulong sa aking mga magulang. Nagsimula ako 10 taon na magpastol ng itik dito sa bayan namin sa Bula at nakarating ako sa iba't ibang lugar na kasama ng mga itik kung saan dinadala yung mga itik. So, nung 13 years old ako, doon ako namulat paano magbungkal ng lupa. Mula sa pagpapastol hanggang sa pagbungkal ng lupa, ay doon ako nagsimula na humawak ng asarol, humawak ng araro nung mga panahong iyon dahil yung aking mga lolo at lola ay may mga ganoong gamit. Pero sa kalaunan ay nag-i-evolve yung ating panahon ay natuto na rin akong humawak ng hand tractor at napambungkal ng lupa. Doon ko naranasan ganun pala hirap pero ganun ka inspirasyon na ikaw mismo yung nagbubungkal ng sariling lupa at nagtatanim ng sariling pagkain para sa pamilya. So mula nung 2013 doon nagpatuloy yung aking journey bilang isang magsasaka. Kaya sa tuwang ng aking mga magulang dahil sa hirap ng buhay ay sinikap namin na makapagpatuloy sa pagsasaka. Pero sinubok kami ng maraming pagsubok. Ayoko na sana ikwento pero yun yung lagi kong dala-dala sa aking isipan nung naghiwalay yung aking mga magulang. Dun parang napagtanto ko bakit nangyayari yon sa amin bilang isang mahirap na pamilya. Pero hindi yun naging hadlang para tumigil ako sa aking pinagdadaanan. Bagkus bata pa lang, minulat ko yung sarili ko na kaya kong magtrabaho kahit hindi buo yung pamilya ko. Kaya kong magsikap kahit walang-wala kami. So kaya hindi yung pagsasaka isang lang yun, isang gawain lang yun na kinamulatan namin pero at the same time naging inspirasyon yun sa lahat ng aking ginawa sa loob ng organisasyon ko ngayon sa Banasi Farmers Association bilang ako ang presidente.
at sa loob ng pakisama bilang National Confederation kung saan kami nakapaloob. So lahat ng karanasan ko sa pagsasaka hindi ganun kasapat pa, pero sa lahat ng pinagdaanan ko sa lansangan bilang isang magsasaka ay naipon ko at napagsama-sama ko kung ano yung mga impormasyon bilang isang magsasaka, kung ano yung mga impormasyon na kailangan kong i-adapt sa aking pagkatao. Kasi yung pagsasaka ay isa siyang profesyon pero ayaw ng karamihan. So yun din yung minsan iniisip ko bakit yun yung kung alin pa yung kinamulatan natin, yun pa yung ayaw nating gawin, di ba? So mas siguro mas kailangan nating paigtingin yung pag-adapt sa lahat ng nangyayari at lahat ng gusto nating gawin kung ano yung makakapagpasaya sa atin bilang isang magsasaka. So yung mga pinagdaanan ko lalong-lalo na sa organisasyon, di ganun kadali. Di ganun kadaling magpatakbo ng isang organisasyon na ikaw yung humahawak ng mga tao. Ganito yung kailangan gawin, ganito yung kailangan nating development sa isang komunidad. So sa pamilya kasi yun yung kulang ko na hindi nagawa. Pero sa organisasyon mukhang nagawa ko lahat. At nailaan ko yung sarili ko. Kalahati ng buhay ko nailaan ko sa buong organisasyon. At yung paglalaan ko ng sarili ko ay itinulong ko sa kapwa ko mga magsasaka, hindi lang sa sarili ko at hindi lang sa pamilya. Pero tingin ko naman lahat ng pinagdaanan ko sa lansangan, sa mga training and seminar ay pinabaon ko siya hanggang ngayon at pinapakinabangan ng karamihan. Hindi man tayo magkakilala lahat, hindi man tayo nagkakasama, pero tingin ko sa mga naiambag ko sa lipunan o kaya sa lansangan ay malaking bagay yun na naging parte ako ng kasaysayan ng Pilipinas sa pagpapatupad o pagpapalaganap ng advokasya para paunlarin natin yung ekonomiya sa pagsasaka dito sa bansa. Ayan, nasagot na ni Kuya Randy lahat ng tanong ko. Ang dami nang na-share, no, ni Kuya Randy, paano siya nagsimula, no, paano siya nabatak, kumbaga talagang nahila sa pagsasaka yung kwento niya bilang isang umuusbong na leader. Ayan, Kuya Randy, nabanggit mo kanina, no, yung marami ding pagsubok na pinagdaanan yung organisasyon, 'di ba? Dahil kayo pa yung isang anak ng ARB, ano po ang kwento ng Banasi Farmers Association? Dahil nakita po namin, no, parang nag-celebrate po kayo ng 13 years doon po sa inyong marcha na Walk for Land, Walk for Justice. Ano ang kwento dito, Kuya Randy? Yung kwento ng Banasi Farmers, isa siyang masalimot na libro kung titingnan natin. Kasi kung bubuksan mo ang unang pahina ng Banasi Farmers Association at magsisimula ka sa unang kwento ay more than 20 to 30 years na struggle na pinagdaanan bago nakamtan yung isang masayang tagumpay. Pero sa loob ng taong dumaan, iba't ibang kaso yung pinagdaanan ng mga magsasaka natin. Ano po? Kasama ko, syempre dahil anak ko ng isang beneficiaries na kasama doon sa kinasuhan yung aming mga magulang. So yung istorya kung babasyan natin baka hindi natin kayang buo din sa loob ng isang araw na paglalahad ng kwento. Ito ay kwento na pinagdaanan ng taon at yung mga magsasaka naman ng Banasi ay talagang porsigido sila na ilaban yung mga problema at kaso, kaya kahit iba't ibang kaso yung hinarap namin ay hindi kami nagpatinag sa kung ano yung gusto nung iilan lamang. Kasi yun nga yung naging parte ako ng kasaysayan ng pinagdaanan ng Banasi Farmers nung nagsimula akong
nung nagsimula kami maglakad no 2008 hanggang sa kasalukuyan ay makikita mo kung gaano ka-progresibo ngayon yung aming organization at doon nahinog, kumbaga doon nahinog yung aming mga kaisipan at karanasan paano ipagtanggol yung isang magsasakang inaapi, ano po. So kaya hindi ganoon kadali yung pinagdaanan. Sa loob ng 13 years ng aming pagsi-celebrate ng anniversary, bahagi ako sa nagpanday ng lahat ng kasaysayan o karanasan ng Banasi Farmers. Kasi bata pa ako nung naglakad ako almost 23, mga ganon. So wala akong muwang bakit namin ginagawa, pero habang nag-aaral kami sa gitna ng lansangan, gabi-gabi kaming humaharap sa mga lecture ng mga abogado. Kaya kumbaga sa akin, di man ako nakapagtapos ng pag-aaral sa loob ng eskwelahan. Nagtapos kami ng pag-aaral sa isang universidad ng lansangan. Yun yung aming baon hanggang sa ngayon. At yun yung pinagmamalaki namin sa sarili namin, lalong-lalo na sa akin na wala man akong diploma sa kolehiyo, pero may diploma ako, marami sa bahay na galing sa iba't ibang training at seminar na hindi na ibibigay ng guro sa loob ng eskwelahan, at kakaibang experience na pinagdaanan namin, ano po. So kaya nilalasap namin yung 13 taong karanasan sa paglalakad hanggang sa tagumpay. So hanggang sa ngayon patuloy yung aming paghihikahos o pagsulong ng pagpapaunlad ng komunidad ng Banasi Farmers. Yun. Ang ganda nung sinabi ni Kuya Randy, no? Sa lahat ng mga training, sa mga turo, nagtapos sa universidad ng pag-aaral sa lansangan. Maraming mga matututunan na hindi lang natin makukuha sa loob sa apat na sulok, no, ng ating paaralan, ng ating mga silid-aralan, kundi marami pa dahil nga marami din po tayong mga pinagdadaan ng mga hirap. Katulad din po sa hanay ng ating kasama nating mga magsasaka sa laban po sa kanilang lupa. Yun, Kuya Randy, kumusta yung Banasi po ngayon? Dahil nga po nabanggit nyo na 13 years, di ba po, no, na talagang sinubok ng iba't ibang mga hirap. Kumusta na po ang sitwasyon po ng ating mga kasama sa Banasi Farmers? So sa ngayon, paunti-unting tumatayo. Kasi nung ni-reorganize ko yung Banasi Farmers last 2015, kasi 2015 ako pumasok bilang president ng Banasi Farmers Association. So unti-unti ko siyang naitayo at kung titingnan mo yung mga miyembro ngayon, very active na sila ngayon. At sa ngayon kasi papasok yung pag individual survey ng lupa, ano po. So yun yung matagal naming hinangad, na yung aming lupa ay nasa amin na, pero kailangan ng konkretong sukat para magkaroon talaga ng titulo. So although may titulo naman, pero kailangan i-individual, ano po. So sa sitwasyon, a year na lumipas, ano po, makikita mo yung saya sa mukha nila na nagtagumpay kami sa lahat ng pagsubok. Kahit sunod-sunod na baranasan natin last a year ago na dumaan, di ba? Hindi tayo nawalan ng pag-asa na sumuko, dahil bagyo lang 'yan. Banasi Farmers kami. Ganun yung pag namin sa buhay, ano po, dahil kasi ang bagyo dumadaan lang yan, pero yung pagdadaanan naming sakripisyo at buhay sa bawat pamilya namin hindi natatapos yun, di ba? So kaya lahat ng pagsubok ay hindi siya ganoon ka hinaharap namin, pero may solusyon bandang huli.
Ganun Hmm. kami ka-inspire. Lahat ng miyembro ng Banasi Farmers ay yung mga anak nila, yun yung mga successor, 'di ba? Bahagi ako ng Hmm. successor at isa ako sa nagpapatupad kung paano maging matagumpay na isang leader at paano mo hikayatin yung mga kabataang magsasaka, paano sila tutuloy sa sinimulan ng Hmm. kanilang mga magulang na alam nila na sa loob ng maraming taon ay pinaglaban at napagtagumpayan. So kami Mhm. dapat yung maging tagapagpatuloy dahil hindi bumabata yung aming mga magulang kasi tumatanda din 'yan at mamamatay kinalaunan. So kami yung magiging successor at papatuloy sa ipinaglaban ng aming mga magulang. Yun. Kuya Randy, nakwento mo nga 'no, na isa ka talaga sa anak ng ARB. Gaano po kalawak yung sinasaka po ninyo ng inyong pamilya, yung nakaano na po sa'yo, nabigay na po sa'yo na kumbaga desisyon paano mo ikukultiba yung lupa. Gaano po kalawak at ano-ano po yung mga tinatanim mo bilang ikaw naman ay hindi lang isang leader, pero full-time farmer din? So sa ngayon, ang sukat na meron kami, masuwerte-suwerte ang mga miyembro namin kasi merong talagang binubungkal unlike sa ibang mga farmers na talagang pahirapan paano maka-access talaga ng lupa na mismong sila ang nagmamay-ari. Almost 1.5 hectares na lupa. Then karaniwang tinatanim namin diyan ay palay dahil yung Banasi Farmers naman kasi ay kahit upland 'yan, tinataniman natin ng palay kasi yun yung sa tingin natin ay mas madaling makapag-ani. Unlike sa tubo, unlike sa other, pero natin na makapagtanim ng samot-saring gulay. Kaya nga nagkakandak ng isang proyekto na hindi lang dapat tayo nakatuon sa pagtatanim ng palay dahil ang palay naman kasi in a year, once a year, maswerte na, plant ka, maswerte nang makadalawa ka or tatlo, mga ganun. Pero dahil ang presyo ng palay ngayon ay babataas, hindi mo maintindihan. So mag-intercrop tayo ng ibang croppings. Ano po? Pwede tayo magtanim ng mga gulay na papakinabangan talaga ng community kasi kung tayo ay maya't maya ang punta ng palengke para bumili lang ng gulay, why not na hindi tayo magtanim ng Yeah. sarili natin? Dapat tayo Mm. mismo yung nagtatanim ng sarili nating pagkain para hindi tayo maging pabigat sa 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 pagbulusok pa ng ekonomiya dahil tayo hindi hindi tayo maging kumbaga kung tayo mismo yung nagtanim, sarili natin yung ani natin at makukonsume natin yung gusto nating i-consume na wala tayong iniisip na mabigat na gastos. Yun yung kailangan Hmm. nating gawin bilang isang mga magsasaka. Hmm. Ikaw Kuya Randy, ano yung mga tinatanim mo? Parang nakikita ko sa mga picture mo sa Facebook marami ka na ding tinatanim bukod sa palay. Sa akin, sa ngayon wala akong tinanim na palay kasi yung ulan, di mo maintindihan, sala sa init, sala sa lamig din yung ulan eh. So dahil sahod nga ng ulan, tina-try natin yung nagtanim ako ah, a month ago ng pipino. Nakakapag-harvest tayo kahit sa maliit na porsyon ng taniman ay tanim tayo ng mga ganoong gulay at nakakapagbenta ako. Ako mismo yung nagbebenta. Tina-try kong ako mismo yung magbenta kahit mahiyain ako. So, sabi ko masayang magbenta pag ikaw ang nagtanim. Mahirap magbenta pag Oo. hindi ikaw ang nagtanim, di ba? So, yung mga natatry kong magtanim ng mushroom. Nakakapag-harvest ako. Kagabi nga ulam ko mushroom eh. So, Wow! isang latang ah, siguro mga more than 1/4 na na-harvest ko. Marami na 'yon 'pag nilawkan mo ng ibang dahon ng malunggay, kung ano yung dahon na pwedeng ilaw. So makakakain yung pamilya dahil
naging initiative ko kasi yung mushroom kasi hindi yun basta lang kinuha ko kung saan. Ako mismo yung nagproseso. Pinag-aralan ko, pinagdaanan ko sa training at inadapt ko sa sarili. Yung mga training kasi na binibigay ng mga institusyon, halimbawa ng mga malalaking foundation. So yun yung ang kailangan nating isabuhay at gawin natin pag-uwi natin sa ating mga bahay dahil sayang yung mga araw na tinuro sa atin kung di natin ipa-practice. Kaya ngayon, tinatamasa ko yung pag-harvest dahil sarili kong tanim yung mushroom, yung pipino, sarili kong tanim. So anytime kailangan ko, madali makakakain ako ng ginawa ko o tinanim ko. Seguridad sa pagkain, Kuya Randy, no? Hindi nyo kailangan bumili, pumunta pa sa pamilihan. At syempre, dagdag kita. Tama? Oo. Yun yung ano. Kasi dati, nung hindi pa ako nakatuon sa pagsasaka at bulakbol pa ako sa lansangan kung saan-saan. Pag walang pagkain, punta ako sa palengke. Siyempre, yung pera, hindi naman ganun kasapat. Pag uwi mo, ilan lang. Tapos yung nabili mo, hindi pa siya ganun ka-protective, di ba? So, tayo na mismo yung magpalaganap ng sariling ating pagkain. Para anytime na may kalamidad, anumang pagsubok, handa tayo sa magiging kinabukasan. Nabanggit mo, Kuya Randy, no, meron kayong proyekto na yun, pagtatanim din ng iba't ibang mga gulay. Ano yung mga current na mga proyekto o mga activities ngayon ng Banasi Farmers? At sino yung mga katuwang ninyo na talagang nakaagapay, no, sa Banasi Farmers? Sino mga institusyon o organisasyon yung nagiging katuwang ninyo sa mga proyektong yan? Ito yung gusto kong i-share sa lahat, lalong-lalo na sa mga umuusbong na leaders, So, once na maging leader ka ng isang organisasyon, not necessarily organization mo lang yung iisipin mo or yung sarili mo. Ang iisipin mo, paano uunlad yung iyong komunidad, di ba? Kaya nga tinalaga ka diyan bilang isang leader. Paano mo siya tutulungan at iaahon sa isang mahirap na sitwasyon. Kaya ginawa ko, after 2010 nasa Young Farmers ako, hanggang 2015 nasa Banasi Farmers na ako kasi dalawang component yan. May Young Farmers, merong farmers, yung mga matatanda na yan. Kumbaga napasama na ako doon sa mga kasi siyempre 15 years old, yung Young Farmers kasi namin kahit wala pa siya sa 15, mga 10 pa lang, required na namin siya as Young Farmers kasi marunong na yan. Kung titingnan nyo, i-visit nyo yung area namin, may makikita kang marunong ng magsaka na mas bata pa sa 15. So ang ginawa ko, nang napasok na ako sa isang organisasyon, ay parang naging trabaho ko yung paglapit sa mga institusyon po. Kasi hindi ko siya kayang i-provide bilang leader, ipo-provide siya ng gobyerno at ng mga private sector na organization, di ba? So kung sa gobyerno, meron tayong LGU, meron tayong DA, di ko muna babanggitin ang DAR kasi siya. LGU, DA, tsaka yung mga private groups, halimbawa Philippine Shield Foundation, then mga universities na kaibigan natin, yung mga national organization na kaibigan natin. So parang naging naging way ko siya na maging katuwang sa pagkuha ng mga pwedeng itulong sa mga magsasaka Kaya malaking tulong, especially yung Office of the Vice President. So malaking tulong 'yun dahil kung titingnan natin sa ibang organisasyon medyo nahihirapan na maka-access. Kami parang ganun lang siya kabilis dahil siguro may pinagsamahan, di ba? May access. Kaya yung ginagawa ko, susulat lang tayo, then follow up. Pag hindi sumasagot, kulitin natin sa follow up hanggang magbigay sila ng tulong.
So ganun tayo kahit saang agency, sa DA man 'yan, susulat tayo ng isang proyekto tapos isa-submit natin, pag hindi sumagot, babalikan natin kasi hindi tayo naghihintay na nakaupo lang after natin mag-submit, di ba? Kailangan pag nag-submit ka ng resolution or proposal, maging masipag tayo sa pag-follow up kasi hindi sila kumbaga hindi tayo maghihintay na iabot na lang sa atin. Kumbaga habang naghihintay tayo, meron tayong ginagawa na ibang pamamaraan, di ba? So yun yung iba't ibang proyekto na rin yung ating natanggap mula sa mga kaibigan natin at mga katuwang na ahensya na tumutulong sa pagpapaunlad ng pagsasaka. Ayun, ang dami ng tips na binigay ni Kuya Randy, no? Paano dapat papakilusin yung mga leader at paano tayo makaka-generate or makakakuha ng iba't ibang mga suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At syempre, iba't iba pang mga organisasyon na pwede pong tumulong. Ayan, huminga ka muna Kuya Randy, magbasa tayo ng mga comments sa Facebook. Inom-inom muna ng tubig. Tapos na tayo sa kape, ngayon tubig naman. Yan, basahin natin yung mga nagko-comment dito sa ating Facebook. Ayan. Ano yung mga tagahanga ni Kuya Randy Sirio. Ano basahin natin? Sabi ni Jumer, pa-shoutout po. Ito, pa-shoutout po sa pamana kapakisama. At ayun. Sabi naman ni Ayla, good morning po sa lahat. Happy Friday. Sabi niya ay, ready na ang kape sa kwentuhan. Ayan, nakapagkape na si Ayla. Shout out sa lahat ng mga masisipag at magigiting nating mga pamilyang magsasaka. Ayan. Sinabi ni Jumer. Welcome sa Umasenso sa Kabuhayan Program Banasi Farmers Association. Ng Umasenso sa Kabuhayan ay program ng Angat Buhay under the Office of the Vice President. Ayan, whereas isa sa probinsya na na-adapt nito ay ang Camarines Sur. So, kasama din talaga sa proyekto na binigay po sa atin ng Office of the Vice President. At meron tayong, sabi naman ni Kisha, ayan, humabol si Kisha. Ang ganda po ng tips ni Kuya Randy. Salamat po. Ayan. So, meron quotable quotes. Balikan natin sa dami ng mga na-share sa atin ni Kuya Randy. Sabi niya, sa mga umuusbong na leader, hindi lang ang asosasyon ninyo ang iisipin mo, pero kung paano uunlad ang komunidad. Kaya ka tinalaga bilang isang leader, paano mo siya iaahon sa isang mahirap na sitwasyon? O natandaan mo ba yung Kuya Randy na share mo yan? Oo. Yan, maraming mga pa-quotable quotes na maraming mga magagandang mga tips, kwento at inspirasyon na nabahagi sa atin ni Kuya Randy. Pero syempre, hindi pa tayo tapos dahil nga yun nga may tagumpay, may hirap. Pero ngayong pandemya Kuya Randy, ano yung mga pinagdaanan mo bilang isang magsasaka? At syempre yung mga kasamahan mong mga miyembro sa Banasi Farmers, anong mga pagsubok ang kinaharap ninyo lalo ngayong pandemya? So yung pandemya, almost 2 years na tayo So baka nga magti 3 years pa next March, 'di ba? Next year. So mula nung simulan yung pandemic nung 2020 ay yun, syempre unang-una inisip namin paano kung magsara lahat. Paano kung magsara lahat ng ahensya o kaya ng lahat ng katuwang natin sa kuha ng mga inputs galing sa iba't ibang partner natin. So yun yung isa sa balakid. At pangalawa, yung pagsasara ng mga borders at ng mga groceries, paano tayo makaka-access bilang pangalawa sa sa gawain. Syempre bilang magsasaka, hindi kami nagpatinag. Sabi ba kanina na ang magsasaka ay hindi siya sa pagsubok na nagagapi So patuloy pa rin kahit sinasabi na oy may curfew, sa gabi naman ang curfew, ang pagsasaka naman ay sa umaga, di ba? So tuloy lang kami sa bukid. Then kahit sarado yung ibang
yung ibang bilihan or yung ibang mapagkukuhanan ng mga inputs para makapagpatuloy ka pagsasaka, ay sinisikap natin na makakuha. Isang beses, nung namigay ng mga libreng binhi galing sa gobyerno dahil kasama tayo sa pag-access doon, ay pinilit natin na makakuha lahat ng mga magsasaka natin kahit nasa panahon ng pandemya, kahit takot lumabas, ay pinilit natin na makakuha para sustainable yung kanilang pagsasaka. At hindi kami, kumbaga, karamihan sa mga magsasaka namin, kahit isa, ay awa ng Diyos, walang nagka-pandemya, ay walang nagka-COVID. Yun yung kaibahan. Bilang magsasaka ka, unlike sa mga siguro mga mayayaman, yun yung tinatamaan. Pero awa ng Diyos at siguro sa gabay na rin bilang mga magsasaka, ay yung pag-iingat naman, oo, takot tayo sa COVID, pero yung pagsasaka kasi hindi mo kailangang isang tabi. Kasi nangangailangan yung pamilya mo. Lalo nagsara lahat ng posibilidad na pwedeng kung saan ka makakuha ng pagkain. Kaya ang kaibahan nung nagka-pandemya, mas lamang yung mga magsasaka kaysa dun sa mayayaman, di ba? Hindi sila nakakabili, yung mga magsasaka nakapag-impact. Meron sila sariling pagkain. Kaya nga food security, pag panahon ng dapat meron kang naka-imbak at sinisecured mo lahat yung pagkain. Kung wala yung iba, yung pandemya naman, di naman ako na benepisyuhan nun eh. Hinuli pa nga ako kasi kung saan ako pumupunta dahil yung trabaho ko bilang leader ay maghanap ng solusyon para sa miyembro, di ba? Kung ikwento ko lang yung 2 beses ako nahuli. Parang checkpoint 'yon. Kasi papunta ako doon sa pagkikliman ng mga binhi para sa mga miyembro. One time atang hindi ako may angkas lang ako. Sabi ko, may angkas lang inuli mo. Galing lang kami doon sa parang ganun siya ka sa amin. Sabi ko, ganun ba kalupit ang pinatutupad na ganun para lang isang angkas lang na ganun. Dahil sinasabi nga bawal yung angkas. Hindi ko naman alam na ganun. So, yun yung mga time. Pero yung trabaho natin ay pagtulong pa rin kasi di naman siguro ako mahuhuli kung di ako pumunta doon sa pagkukuha ng binhi para sa mga miyembro. Yeah. So mga ganong karanasan. Sinasabi ko naman na hindi ako nakabenepisyo nung pandemic na binibigay ng mga SAP, mga ayuda kasi sabi ko bakit sino ako at ayaw niyo kong bigyan ng ayuda. Hindi naman ako mayaman. Parang mga ganon. Sabi ko parang sa lahat ata ng nabigyan ng ayuda, isa ako sa hindi nabigyan doon sa mga nagrereklamo siguro, pero di ako mahilig magreklamo kahit di ako nabigyan. Sabi ko, mas masaya ako kung lahat nakakakain, di ba? Mas masaya ako kung lahat ng naghihirap nabigyan ng ayuda, hindi lang pinipili kung sino lang yung dapat. Kasi lahat naman apektado, mayaman at mahirap, apektado ka ng pandemya. Hindi natin kailangan piliin kung sino lang yung So, yun naman ay hindi ko pag sa gobyerno, pero yun yung realidad, di ba? Kasi yung pandemya, spread yan sa lahat. Buti na lang kung mas maigi pa na hindi mo bigyan ng ayuda kung hindi ka apektado. Pero apektado lahat kasi buong Pilipinas yung nalagay sa peligro ng ganong sitwasyon. So anyway, yun yung mga reality na kailangang sa susunod ay i-secured mo yung pamilya, secured mo yung sarili at yung organisasyon na dapat handa tayo sa lahat ng pagsubok. Sabi ko nga, yung bagyong dumaan, hindi namin iniyakan yun. Kasi sanay na kami sa bagyo. Yung Bicol region ay ilang beses siyang binabayo pero andito pa rin kami, nakatayo. At tuloy lang. Hindi siya balakid. Sige, sirain mo yung tanim namin pero tatayo pa rin kami. Kasi yung lupa nandiyan, hindi naman dinala ng bagyo. Yung tanim lang yung nasira pero makakapag ka pa rin. Tanim dahil nandiyan lang yung lupa. Nakaka-inspire no, Kuya Randy, yung palagi mong binabanggit na bagyo lang kayo, Banasi farmers kami. 'Di ba? Na sa kabila nung bagyo, nung pandemya,
kung paano niyo hinaharap yon na hindi negatibo kundi positibo yung approach, paano makakabangon sa mga gano'ng klaseng paghihirap. So, saludo sa Bibo Kid, sa Bibo leader ng Banasi, sinasabi nga din nila Greg na isa sa mga kalakasan din ng organisasyon kapag meron talagang isang porsigidong leader at pamunuan. So, ayan, salamat Kuya Randy. Ang tanong ko pa ay, ano pa yung pangarap mo, ikaw bilang isang magsasaka? Ano pa yung pangarap mo na gustong maabot at ang pangarap mo naman para sa mga kasamahan mo sa Banasi Farmers? Sa akin, bilang isang leader, tingin ko nagawa ko na yung pagiging isang leader, pero na-try ko maging presidente ng isang organisasyon, di ba? Na-try ko maging leader ng isang national organization. So hindi siya ganoon kadali. At yung mga pinagdaanan ko na yun ay tingin ko naihanda ko lang yung sarili ko bilang isang leader siguro. Kasi hindi ka pwedeng umupo diyan sa upuan na yan nang wala kang hindi mo gaanong gamay yung kasi yung karanasan ko sa Banasi Farmers ay yun yung ginamit ko bilang National Council ng Pakisama po. So at siguro pangarap ko sa mga katulad ko na nagmula sa baba at gustong may patunayan sa sarili o kaya maging ambag sa lipunan. Tingin ko yung kakayahan nila wag nilang itago. Lahat ng training and seminar wag niyong tanggihan. Yun yung isa sa gusto kong ipabatid. Lahat ng training and seminar wag mong tanggihan kasi libre lang yan eh. Sinasabi nga nung iba, ayaw mo pa nun, libre pagkain, libre tulugan. Uupo ka lang at sisermonan ka kung anong kailangan gawin. Ganun lang. Sabi ko hindi sa akin yun yung realidad. Pero lahat yun na yun yung pinaka-importante na hindi nagagawa ng sino man, di ba? Kasi sabi ko, pag nagpa-training ka ng private, kung magkukuha ka ng mga speaker na magagaling, magbabayad ka nun. Yung nakukuha namin, mga libre lang, pero ma-impormasyon yung binibigay. Halimbawa, yung mga paano ka magproseso ng pagkain, paano ka magtanim ng gulay, paano ka magtanim, mag-harvest, di ba? Mga ganun. So, libre lang yun. At yun yung kailangan nating tanggapin sa sarili natin na bilang mga magsasaka, kailangan mong pagdaanan yung mga ganun. Meron kasi yung mga magsasaka na ayaw ko ng ganyan kasi hindi ko naman, yun yung pinanginginan tayo ng loob siguro. Pero sa akin, ang pangarap ko sa mga magsasaka at sa mga kabataan gustong magpatuloy ay tanggapin natin kung ano yung binibigay sa atin ng kalikasan at ng Panginoong Diyos. Kasi yung mga training and seminar, kung ibabase mo sa pag-aaral sa loob ng eskwelahan, magkaiba man siya ng libro, pero ang objeto para saan yung gagawin mo, di ba? Nakatulong na sa iyo, makakatulong ka sa kapwa. Yun yung gusto nating ipabatid at palaganapin na isang gawain. Kaya imbak yung mga name tag ko sa bahay, mga certificate, sabi ko saan ko na kaya to gagawin ay ilalagay kung ayoko naman siyang kaya nga tuwing bumabagyo, yun yung una kong sinisave kasi yun yung kwento ng buhay ko, di ba? Lahat ng yun yung kwento ng buhay ko. Yung mga name tag, paano ka nagkaroon ng name tag diyan kung di mo naman pinagdaanan yun? Paano ka nagkaroon ng certificate kung di mo naman pinagdaanan yun? Yun yung bilang mga recognition or mga participation parang award na sa sarili mo na-adapt mo sa loob ng taon na lumipas na ginagawa mo. Kasi bibihira na binibigay yun. Dapat tinapos mo yung, kung 3 days training man yan, tinapos mo para naintindihan mo yung buong topic. Hindi yung umupo ka lang at ayaw mo na, parang gano'n. So yun yung mga gusto nating gawin.
So sa organization, mas gusto ko pang iangat katuwang ako, katuwang ng mga members para di tayo nakatali sa isang isang sitwasyon na kung saan lang tayo nandoon. Dapat maging bukas yung ating kaisipan na lahat ng pwedeng i-grab as opportunity ng pagiging isang mga magsasaka at isang miyembro, makamit natin at maisabuhay. Yun yung Pag may nakikita akong marunong magsalita sa harap ng maraming tao, yun yung masaya ko noon. Kasi kumbaga hindi lang ako ang natuto, bagkus sila rin. Yun yung laging tips ko sa kanila na nung nagsisimula ako, naging hipon na ako sa sobrang hiya. Pero nung nasanay ako at gusto kong gawin rin ito, so binabahagi ko yung natutunan kasi hindi naman natin pwedeng ariin lang lahat ng natutunan. Kaya dapat binabahagi natin sa ibang kabataan at sa ibang mga magsasaka natin. Tama, si Kuya Randy, no? Lahat ng mga dadating na mga oportunidad, wag nating palipasin, di ba? Lahat yan makakatulong sa atin. Yan, Kuya Randy, nagkaroon tayo no na meron tayong Philippine Action Plan for Family Farming. So hindi naman na din bago sa inyo itong initiative nga na kinikilala natin ang kontribusyon ng pamilyang magsasaka sa Pilipinas. So nabahagi ko na layunin nito na magbigay ng iba't ibang mga programa para mas matulungan natin yung pamilyang magsasaka sa Pilipinas, may ahon natin sa hirap at syempre, matiyak natin yung tuloy-tuloy na production natin sa pagkain. Kaya naman dito po sa initiative na Philippine Action Plan for Family Farming, ano yung gusto nyong makamit dito sa inisyatibo na ito at ano yung panawagan ninyo halimbawa sa mga nangunguna dito sa initiative na to sa part ng DA, ATI at syempre sa part din natin ng mga farmer organization at iba't ibang mga support groups na katuwang din dito sa initiative na ito. Yung aking kasi pag tiningnan mo yung objectives na pag binasa mo yung buong Philippine Action Plan for Family Farming, parang napakalaking kontribusyon sa ekonomiya, no. Kasi pag isang magsasaka ka, dapat iisipin mo paano ka makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Kasi hindi naman pwedeng nagsasaka ka lang para sa pamilya mo. Bahagi yun. Iisipin mo yung pamilya mo, paano siya mabubuhay. Pero paano ka makakambag sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kasi bilang magsasaka, yung tinatanim mo, makapag-produce ka rin na pinaghirapan mo at ipoproduce mo sa ekonomiya. Kumbaga, nagbenta ka, ganito. So, yun yung makapagpapaangat ng ating ekonomiya sa pag-agrikultura. Yung tingin ay ang ko na lang sa mga nagpapatupad nito, lalong-lalo na sa DA, sa mga katuwang natin sa mga agency sa gobyerno, baka mas mainam na makita natin yung totoong sitwasyon ng mga magsasaka. Kasi yung mga magsasaka, hindi man niya makapagsalita pero alam nila sa isip nila na ito yung pangangailangan nila. Kaya nga sa part namin bilang mga leader, kami lang yung instrumento ng mga kapwa natin mga maliliit na magsasaka na maging daan tayo para yung gusto nila makuha natin, di ba? Kasi si member mo, hindi naman makakapunta yan sa agencies pag hindi authorized, di ba? Siyempre, pag ordinaryong membro ka lang ng isang samahan, hindi yan pupunta sa gobyerno para kunin yung suporta na pwedeng kunin. Ang sasabihin niyan, may officers tayo, sila dapat kaya malaking malaking papel bilang isang leader na pag leader ka, gagampanan mo yung trabaho mo bilang leader. At yun nakatingin sa iyo yung mga miyembro mo kung ano yung maiambag mo sa organisasyon. Yun yung gusto nating iiwan sa mga magsasaka sa mga organisasyon na gawin nating mas malakas pa yung ating mga organisasyon para maging katuwang tayo sa pagpapaunlad ng ekonomiya at ng agrikultura sa
lalong-lalo na sa Pilipinas kasi mabigat sa kung iisipin natin mabigat na responsibilidad pero kayang-kaya nating kunin at masusuri natin kung ano yung totoong pangangailangan ng mga magsasaka natin. Kasi unlike sa ibang bansa, sinasabi na palagi yan na naririnig natin na mas mayaman na yung ibang bansa, yung mga magsasaka doon may sariling sasakyan pero yung sa atin kareta lang o kaya para pamabas tawag sa amin yung meron na hindi tayo makapag-provide ng sariling sasakyan pero dahil siguro sa hindi tayo nagiging katuwang imbis na batikusin natin dapat tulungan natin sila mag-implementa ng proyekto para hindi siguro naging kamulatan natin na pag hindi sa atin na ibigay kaagad nagiging nagiging prostrate yung isip natin na guluhin natin yung opisina para ibigay sa parang tingin ko one way lang yun na pag talagang ayaw kang pakinggan. Pero kung pwede mo siyang kaibiganin, pwede mong kausapin, makipagdialogo tayo sa lahat ng ahensya, na ito yung pangangailangan ng mga magsasaka na dapat hindi pinagkakait. Dahil hindi yan pinanganak na mayaman, pinanganak yan na magsasaka, ay yun yung kinamulatan at yung pangangailangan niya na dapat i-provide ng gobyerno. Yun yung siguro isa sa maging daan ng ating gobyerno para tingnan yung totoong kalagayan. Sabi ko nga, yung presidente naman, hindi naman yung mga senador, pag hindi yan bumaba sa mga komunidad, di nila makikita yung totoo. Ang hihintayin lang yan kung ano yung report ng kanilang mga staff o yung mga field officers nila kung ano yung ginawa. Pero yung totoong kalagayan na pamumuhay ng mga magsasaka, yun yung makikita natin. Ako, dumaan ako sa pagiging CEO, nakita ko paano ako makipamuhay. Kumakain sila ng tuyo, kain din ako ng tuyo. Naliligo sila sa ganito, naliligo din ako para makita natin ano yung totoong realidad ng mga magsasaka na hindi nakikita ng mga nasa ahensya. Yun yung pagkakaiba ng isang leader at ng nasa gobyerno. Tama. Talagang paulit-ulit na in-emphasize ni Kuya Randy na alamin yung totoong sitwasyon ng mga ating mga magsasaka sa baba. At syempre, paano aalamin? Maging bukas sa dialogo kung ano yung mga pangangailangang suporta na talagang tutugon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. So salamat Kuya Randy na paulit-ulit mong pinagdiinan yung ganong klaseng panawagan para sa mga nagpapatupad ng ganitong inisyatiba na ang Philippine Action Plan for Family Farming. At nabanggit nyo din kanina Kuya Randy na talagang mahalaga yung liderato ng samahan para maging matagumpay. Ano po yung sangkap ng isang totoong leader, isang totoo at epektibong leader at paano naman natin papakilusin ang ating samahan para maging aktibo at makakuha po ng mga kinakailangan po nating suporta? Yung pagiging isang leader, hindi kasi yan sinasabi lang na pag nagkaroon ng pagpipili yung mga miyembro at nilagay ka diyan, leader ka na. Hindi ganun sa aspetong tinitingnan ko eh. Kasi dapat meron kang pinagdaanan sa sarili mo. Meron kang karanasan kasi kung sige, ligay natin si ganun bla 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 na siya ang leader kasi tingin natin sa pagkatao niya kaya niya. Pero kung wala siyang karanasan sa sarili niya, wala siyang dedikasyon, tingin ko hindi ko siya matatawag na leader. Hindi sa pag-angat ng sarili pero yung sinasabi ko nga kanina, kalahati sa buhay ko ay nasa organisasyon. Kalahati at 36 years old, kalahatiin mo yan. Yung kabataan ko hanggang doon sa kalahati, yun yung sa pamilya ko, yung kalahati nun, yun yung sa sa organisasyon. Ganun ako nagtaya, di ba? Kasi pwede namang tumigil ako. Marunong na ako magtanim, marunong na ako paano magsalita, pero pwedeng isang tabi ko na dahil natutunan ko na pero sa tingin ko kulang pa. Kaya nga yung pagiging isang leader, hindi siya natatapos kung saan ka lang nandoon. Sabi ko nga,
isa sa tumatak sa isipan ko noong 2008, isang leader, namatay na siya, pero ang huling sinabi niya sa akin, Rande, hangga't merong magsasaka na nangangailangan ng tulong, huwag ka magdalawang isip na tulungan siya. Siyempre sa akin, kahit hindi dito sa organisasyon ko, tumutulong ako sa ibang organisasyon. Kasi yun yung yun yung parang tumatak sa akin na baka kailangan yung presensya ko doon sa isang organisasyon na makapag-ambag ako ng ganong ano. Kasi pag nag-dedicate ka sa sarili mo na tinanggap mo yung pagiging leader at nalagay ka sa ganyang posisyon, ay ibigay mo o iambag mo sa organisasyon. Hindi lang nakapag-aral ka, hindi lang may kaya ka, pero kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang yaman, pero yung kaya mong iambag na hindi kayang iambag ng iba, yun yung pagkakaiba sa isang leader. Diba? Kaya lahat ng karanasan inipon ko, lahat ng pinagdaanan ko inipon ko, yun yung binabalik ko sa kanila. Kasi hindi ako makakarating sa ganitong sitwasyon kung hindi din dahil sa kanila. At nagtiwala sila dun sa kakayahan kung ano ang meron ako. Parang ganun. Yun yung pwedeng sundan. Paano naman, Kuya Randy, papakilusin yung mga miyembro po ninyo na maging aktibo sa mga gawain ng organisasyon? Sa akin, example sa Banasi, tinatry ko siya pag wala ako, na hindi ako, inayaan ko lang yung ibang, siyempre may vice president ka hanggang sa baba, may board. Tinatry ko na hindi ako iniisip ko paano sila kikilos na wala ako as a president. Pero ang sinasabi ko sa kanila, lahat tayo dapat functional. Kasi lahat tayo tumanggap ng ganyang posisyon, board, secretary, treasurer, vice president. Ang ginagawa ko para magpatuloy, example, nung umalis ako papunta Manila, mayroon kaming activities nung November 17, yung 13th year, ay kinomites, lahat ng committees, naging functional. Iniwan ko sa kanila na lahat ng committees na iwanan ko at lahat ng leader na involved dyan, maging participated group. Para makita natin kung gaano kayo ka-active. So, thankful ako dahil nagawa yun. Yun yung isa sa, sabi ko, kinabukasan yung activities. Ngayon, nandito pa ako sa malayo. Ang way lang ng communication namin, cellphone. Sinasabi nila, ang kulit mo, Pris, ganyan. So, sabi ko, ayoko lang na mapahiya tayo sa gagawin nating activities kasi magpapakita tayo sa tao, ganito yung gagawin natin, pero hindi sila satisfied. Kaya, thankful ako sa mga binigyan ko ng obligasyon, ng trabaho, nung time na yun, na nagawa yung lahat ng inutos ko. Kumbaga, inisip nila, nagpalamig ka lang doon sa Metro Manila, sabi ko hindi ganun. Yung pinagdaanan ko, yung ginawa ko doon, isang pagpaplano ng pangmaramihan at kasama kayo doon. Kaya lahat yun ay naging pagbubukas nung lahat ng pag once na maging leader ka, dapat kung ano yung nakaatang sa iyo, yun yung kailangan mong gawin at iambag sa organisasyon. Wow. Ang daming mga quotable quotes at mga mahahalagang aral na binahagi sa atin ni Kuya Randy. So last question na tayo, Kuya Randy. Ano yung mensahe mo? Una, sa mga kabataang magsasaka at syempre doon din sa mga iba't ibang mga organisasyon sa ating mga pamilyang magsasaka. Ano ang gusto mong aral na makuha mula sa isang Randy Sirio? Sige po. Ako po, siguro gusto kong ipaabot sa mga tagapanood natin na nakikinig, mga kabataan magsasaka na nandito sa talakayan natin ito. Siguro ako, galing din kasi ako sa kabataang magsasaka. Naging leader din ako ng isang young farmers organization. Pero sinasabi ko nga, pag gusto mong gawin, yun yung ipakita mo at yun yung ipadama mo sa mga kapwa nating mga magsasaka. Kaya dapat once na naging bahagi ka ng isang organisasyon, hindi tayo
matali sa isang gawain lang. Halimbawa, kasi ganito lang yung alam ko, ganito lang yung kaya ko. So, hindi dapat gano'n. Dapat maging bukas tayo sa lahat ng ideya, lahat ng posibleng gawin bilang isang membro at bilang isang leader para yung pagsasabuhay at paggawa sa lalong-lalo na nasa usapin tayo ng agrikultura. Dapat sinasabi ko nga, lahat ng training at seminar wag nating tanggihan. Kasi yan yung magiging katuwang natin sa sarili natin at magiging baon natin saan man tayo makarating. Kasi yun yung kailangan nating i-adapt. Maraming paraan para magkumbinsi, i-recruit, no, o tulungan yung mga kabataang magsasaka natin na maging aware sila, maging ma-engage sila sa pagsasaka at yun yung kailangan nating i-practice sa sarili na masarap magsaka pag yung sakaan natin ay nandyan lang at hindi nawawala. Kasi yung lupa ay buhay yan, di ba? Pag wala kang lupa, wala kang buhay. Magtatrabaho ka na lang habang buhay sa komunidad. Pero kung nandun ka sa community mo at may sinasaka ka, yun yung kasama mo sa araw-araw na pamumuhay. Ano po? So, sa mga iba't ibang organization na mayroong mga ganitong pinagdadaanan, tingin ko, hindi lang ako nakatali sa organisasyon ko sa Banasi, bagkus nasa labas. Kaya nga naging leader ako ng pakisama. At maraming organisasyon dito sa Bicol at sa ibang panig ng Luzon na tinitingnan natin ano yung sitwasyon, paano ba tayo makakatulong at ano yung kailangan nating gawin para maging isang progresibong organisasyon at maging maunlad na community bilang mga magsasaka bilang mga pamilya magsasaka dito sa Pilipinas, ano po. So, hoping na mas maging bukas pa yung ating kaisipan na i-adapt lahat ng opportunity at maging ambag tayo sa lipunan. So, wag nating ipagkait yung ating kakayahan na ibahagi sa ibang mga magsasaka, yung ating natutunan at pwedeng sundan din ng ating mga kapwa magsasaka. Wow! Amen! Proud na proud si Kuya Randy sa dami ng mga inom ka muna ng tubig, Kuya Randy, no, sa dami ng mga na-share mo. Grabe, no? Huwag maging madamot sa pagbabahagi ng ating kaalaman at karanasan. At sabi niya nga, gustong i-emphasize ni Kuya Randy, sa ating mga kabataang magsasaka, higit lalo na wag natin palipasin yung mga oportunidad na dumadating sa atin, mga training at iba't ibang mga pwede nating makuha mula sa ating mga katuwang sa pag-unlad. Ayan, salamat Kuya Randy sa paano ba natin malalarawan yung naging talakayan natin, malaman at syempre mayaman sa dami ng mga quotable quotes, sa dami ng mga kwentong inspirasyon na binahagi mo sa amin. So talagang for sure yung mga nanonood sa ating live stream sa official Facebook page natin, marami silang mga magagandang tips na nakuha paano ba nagsimula si Kuya Randy bilang isang kabataang magsasaka, bilang isang leader ng kanilang organisasyon, bilang isang leader na kumikilos para makakuha ng mga suporta para sa mga makakatulong sa ating mga miyembro. Ayan. So patingin naman ng kung may mga pa-comments sa atin sa Facebook mula doon sa mga naging sa mga binahagi ni Kuya Randy. So ito sinabi ni Charlie. Ayan, ano ba natin? Si Charlie kasamahan natin sa Pamanaka, pakisama, sabi niya, we're proud magsasaka. Ang magsasaka lang nakakaalam kung paano mapakain natin ang mundo. So talagang ine-emphasize ni ni Charlie na kung gaano kahalaga ang papel ng mga magsasaka na magpapakain sa atin at magpuproduce ng ating pagkain. Ayan, nabitin naman ako. Ayun, may hugot. Mga hugot ng isang ulirang magsasaka. Ayan, mga fan ni Kuya Randy, kasamahan din natin si Jumar from Jipak. At sino pa? Ayun. Ang daming mga mahahalagang ang daming paulit-ulit kong sinasabi. Ang dami kong natutunan. Ako kahit kilala ko na si Kuya Randy, nung kasama din niya ako sa pakisama,
Yung talagang kwento kung paano siya maging isang bibong leader, di ba? Kung ano-ano mga pwedeng oportunidad na pwede niyang ipasok at itulong sa kanyang mga miyembro. Kaya salamat Kuya Randy, no? For sure may inspire din yung mga kasama din nating mga family farmer organization, mga farmer organization din na may mga pinagdadaanan ding iba't ibang mga pagsubok pero nandyan pa rin bumabangon as long as sama-sama at nagtutulungan yung mga miyembro at syempre yung liderato o yung pamunuan. So, ayan, nabitin ba kayo sa kwentuhan natin? Ako hindi. Sa dami ng mga tinanong ko kay Kuya Randy, for sure. Sumakit na yung lalamunan niya sa dami ng mga kinento. Pero, ang galing, di ba? Madami siyang nasabi dahil lahat yon ay galing sa kanyang karanasan sa iba't ibang mga taon na pinagdaanan niya bilang isang magsasaka at bilang isang leader. Kaya simula pa lang ng kwentuhan natin yan tuwing umaga. So meron ulit tayong episode, magkita-kita ulit tayo sa next episode ng Ikaw ang Bida Pamilyang Magsasaka, kwentuhan serye natin sa darating na October 29, same time, alas 8 ng umaga. At alamin natin sino yung i-feature nating pamilyang magsasaka, sino kaya siya na magbibigay hatid din sa atin ng panibagong inspirasyon. Siyempre, kasama ka parati sa ating kwentuhan. Kung may gusto kang itanong o may mga tema o bagay na gusto tayong pag-usapan tungkol sa ating mga pamilyang magsasaka, i-comment lang yan o i-send sa ating message dito sa Facebook. Kaya, naka-flash din po sa inyong mga screen, ayan, ang iba't ibang mga Facebook account ng Philippine Action Plan for Family Farming. So, i-contact nyo lang po kami kung meron po kayong gustong pag-usapan or may mga bagay po tayong pwedeng gawin na para po mas matulungan po natin ang ating mga pamilyang magsasaka. So, tawagin ko ulit si Kuya Randy kung any last word, shout out, pagbati ni Kuya Randy sa kanyang mga kasama bago tayo officially mag-end sa ating show. Kuya Randy? Sige po, una, salamat sa pag-imbita ng Philippine Action Plan for Family Farming. So, napakalaking opportunity nito na bibira akong lumabas sa TV sa live stream na mga ganito. Mas kung magsalita sa live mismo sa harap ng tao kaysa sa ganito. So, thank you at napagbigyan at sabi ko nga sa mga kapatid ko, manood kayo. Pag di kayo nanood, bahala kayo. So, hindi ko alam kung nanood. Baka kasi nalit tayo kanina. So, yun. At salamat sa mga sumubaybay at tumutok ngayong umaga. So, sana patuloy lang tayo magsama-sama at marami pa tayong pagsasamahan sa mga darating pang panahon. So, marami pang pagsubok na pagdadaan at maging handa lang tayo. At nandito lang kami, ako at sila, na tutulong para maging matagumpay tayo bilang isang magsasaka at bilang mga leader ng ating mga organisasyon. Ayun! Salamat po ng marami sa inyong lahat. Ayan, salamat Kuya Randy, no? Sabi mo nga, nandito tayong lahat para sa isa't isa, para magdamayan at magkaisa. Kaya, maraming salamat at pagsama sa ating nakaka-inspire at punong-puno ng inspirasyon ngayong umaga dito sa ating kwentuhan. Ikaw ang bida, pamilyang magsasaka. Muli, ako po si Mel at paalam, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Bumabangon pa ang araw, ngunit kumikilos na ang mga mahal sa buhay, nanay, tatay, ate, kuya. May kanya-kanyang gawain sa loob at sa labas. Oh, kay sipag ng pamilya